Praise the Lord! Hallelujah! Naman tayo po'y darako na po sa pinakamahalagang bahagi po natin banal na gawain. Ito po ang pag-aaral po ng salita ng ating mahal na Panginoon. Tayo po natin tumayo at magbigay galang sa salita ng Diyos. At ang buong pagkakataon po aking binibigay sa ating beloved preacher, beloved Kuya August Lunod. Amen. Amen. Nag-isip po ang beloved Claudia Prieto, kay co-preacher, dahil sa dali po ng namin naman. Opo, dahil ang Diyos sa banal sa pangalan ni Jesus, minsan pa kayo binarito. Nagpapakamit kami ng pinakamataas na pagpuri at paglalahati sa umalap pa ng Jesus. Nasa mga dalangin po, umalap pa ng Jesus, ang aking umalap pastor, kaya Estrada Almeida, pagpalain mo ang bahagi ng mga salita, at sa ganang iyong abang lingkod ay wala po ang magagawa, ngunit ikaw ang sapat na makapangyarihan. Amin isang pang magamit aking munting nabi bilang dalihan at katotohanan salita. At aking pong sinasaway ang pag-alinlangan at handang gawa ng kaaway. Sa pangalan ni Jesus, as out in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. At tayo po mga kaupula mga minamahal. At sa muli ako po nagpapaabot ng pinakamataas na papuri pagdalulhati. Nagpapalangaw, pagsamba, pagdadakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At doon pagalang po ang aking ipinapaabot sa ating mga magulang sa mga Pinoon. Natin bilabit Pastor Evangelist Wendy Estrada Almeida. At ganoon din sa ganitong araw natin bilabit Assistant Pastor na kailanman ay hindi natin makalimutan. Doble pagalang din sa mga beloved children at magandang hapon na sa aking kapwa manggagawa, aking kapwa mangaral, ang mga elders sa lugar na ito, at din sa aking kapwa manggagawa galing po ng pastoral house, mga worker dito sa lugar ng Santa Maria, ating mga kapatid na narito ngayon, ng hapon na, at kung may baguhan, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Dito po sa Jesus Miracle Crusade, ito po pinangungunahan ng ating beloved Pastor Evangelist Wendy Estrada Almeida. At ang mga minamahal at sa wala pong pagtatagal, naman tayo po dadako na sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat napaka-importante para sa ating mga naglilingkod sa Diyos ay makapakinig tayo ng salita ng ating dakilang Diyos. Amen? At ganun din sa lahat ng ating mga viewers. Sa mga oras na ito, mga minamahal, kung kayo po'y abuti ng aming mga napanganganga, naway mabigyan po namin kayo ng sapat na kaalaman tungkol sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon at nang wala po kaming hangal, kung hindi ang inyo pong kabutihan, kaligtasan, buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. O kaya nga mga minamahal, tayo po'y dadako na sa salita ng Diyos at tayo po'y magbabasa sa banal na kasulatan sapagkat sinabi nga ng aklat ng Marcos, kaya nila ating basahin, Marcos 16, versikulo 15, kaya nila. Dito po sa Marcos, Kapitulo 16, talatang 15. At sinabi niya sa kanila, magsiyaw kayo sa buong sanlibutan, at iyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng pinapala. Lahat magsabi ng praise the Lord. O kaya nga mga minamahal, at tayo po ay palagi pong nagbabasa ng Biblia sapagkat dito po natin makikita yung mga bagay na katotohanan na iniuutos ng ating pinakamamahal na Panginoon na sinabi niya, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Amen? Na kailangan na meron tayong ipapangaral yung bang nakasulat sa Ebanghelyo. Amen? Kasi nga mga minamahal,
Marami pong nangangaral ng salita ng Diyos, hindi angkop sa tinatawag na tunay na ebanghelyo. Yung ebanghelyo po ay kailangan angkop tungkol sa kaligtasan. Amen? Kaya nga po tayo mga minamahal, hindi natin sinasayang ang panahon sapagkat na ang ating panahon ay alam natin na hindi na matagal. Amen? Amen? Kaya nga dito mga minamahal, ang sabi, ulitin ko pagbasa, at sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Amen? Sa Tisais ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maniligtas. Amen? Tatapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Kung kaya nga mga minamahal, kailangan natin ipangaral sapagkat para sa lahat ng mga ating mga kababayan, mga minamahal, kailangan upang tayo ay maligtas, sabi niya, ang sumasampalataya at mabautismuhan maliligtas. Amen? Amen? At ang hindi, sabi ng Biblia, parurusahan. Kaya nga mga minamahal, sa bawat isa sa atin, tayo ay dapat sumampalataya sa tunay na Diyos na nakasulat dito sa Biblia. Amen? Amen? Kasi mga minamahal, gaya nga ng sinabi, no? Maraming nangangaral ng ebanghelyo, hindi angkop. Dito sa Apostol Pablo sa Aklat ng Roma, sabi niya, hindi niya ikinahihiya. Yan lang ating munang basahin. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, sa Kapitulo 1, ang talatay 16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siya kapangyarihan ng Diyos, sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Halakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kung sabi ni Apostol Pablo, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Una, sa Hudyo at gayon din sa Griego. Amen? Bakit kailangan mga minamahal na malaman natin yung tunay na ebanghelyo dapat ipangaral? Kasi nga mga minamahal, kaligtasan ang nakasalalay. Amen? Kaligtasan ang nakasalalay. Buhay ang nakasalalay. Buhay ang nakasalalay dito. Amen? Para sa ating mga viewers, mga minamahal, importante na malaman natin yung ebanghelyo, yung tunay na ebanghelyo na may dalang kaligtasan. Amen? Amen? Na sa atin, di tayo nagbabasa ng mga bagay na kung ano pa man, bagay kailangan angkop sa kaligtasan. Amen? Di na tayo nag-uusap kung anong lahi, kung saan tayo, kung saan galing, kung anong mga bagay na mga pamanghiin, kung anong mga bagay na binabasa natin dito, unahin natin yung nabasahin yung may angkop sa kaligtasan. Amen? Na sinabi, humayo ka, ipangaral ang ebanghelyo. Bakit? Importante. Sapagkat sa paraan ng ebanghelyo, dito tayo huhusgahan ng Diyos. Amen? Kung kaya nga kung magkamali tayo ng paniniwala, paraan sa ebanghelyo,
sayang lang ang paglilingkod. Amen? Kaya kailangan nakabatay. Amen? Pakinggan natin ang Pilipos. Sabi nga ng Pilipos, hindi lang, Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos 1, ang talatay 27, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y magkaisa ng kaluluwa na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya nga kailangan yung Ebanghelyo eh. Yung nakabatay. Amen? Kaya nga dito sabi, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat. Kailangan yung buhay ng tao, karapat-dapat yun sa Ebanghelyo. Amen? Kailangan yun, nakabata yun sa Ebanghelyo. At magsabi ng Amen. Ano ba yung Ebanghelyo? Ultimo, ulo hanggang paa, buhok sa pananamit, kailangan nakabatay. Amen? Amen. Sa isip, sa salita, at sa gawa, kailangan nakabatay. Lahat ng bagay, kailangan nakabatay. Paniniwala, nakabatay sa Biblia. Yung bautismo, kailangan nakabatay din, karapat-dapat din sa Ebanghelyo. Kasi kung hindi mo alam at mali ang Ebanghelyong tinanggap mo, sayang. Amen? Amen? Bakit? Pakinggan nyo, no? Sa ayaw at sa gusto ng tao, kailangan namumuhay tayo alinsunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. At magsabi ng praise the Lord. Roma 2:16. Pakinggan natin. Sa aklat po ng ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 2, ang talata po ay 16. Sa araw na hahatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao ayon sa aking Ebanghelyo sa pamamagitan ni Jesucristo. Lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat magsabi ng hallelujah. Kaya nga mga minamahal nito, kailangan alam natin yung Ebanghelyo ng ating Panginoon, yung tamang pananampalataya. Amen? Kaya nga dito, no, sa araw na hahatulan ng Diyos, ang mga lihim ng mga tao. Sabihin, pag hindi mo alam yung Ebanghelyo, o kaya kahit alam mo, hindi mo naman ginagawa, amen? Sayang lang ang paglilingkod mo. Kasi ang hatol na igagawad ng Diyos sa mga tao, dito lang sa Ebanghelyo. Amen? Yung buhay natin, kailangan nakabatay dito sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya sa ating mga minamahal, dapat inaalam natin yan. Kasi nga, alam niyo mga kapatid, nakasalalay dito ang ating buhay na pangwala ng katapusan. Kaya hindi basta na lang para sa mga kababayan natin, hindi basta na lang kung saan kasasamang fellowship. Amen? Amen? Hindi basta na lang kung saan ka dadalo ng paglilingkod sa Diyos. Kailangan sa isang tao, mayroon kang aral
nakatanggapin, meron kang aral na susundin. Hindi yan katulad sabihin ng iba nating mga magulang ng unat, mga matatanda na iho. Hindi naman ako gumagawa ng masama. Amen? Amen? Sa madaling salita, na sa sinasabi ng Biblia, hindi kawang gawa ang ating dapat isipin. Amen? Na kaysa sabihin mo, mabait ka naman, di ka naman gumagawa ng masama sa kapwa, hindi yun ang dahilan. Amen? Kailangan alam mo yung susundin mo aral. At nagsabi ng praise the Lord. Alam niyo, meron tayong ihahalimbawa. Katulad kay Cornelio, isa siyang mabait na tao, nagbibigay ng pera sa mga mahihirap, madasalin din. Amen? Amen? Pero talagang nakita ng ating Panginoon na siya ay madasalin. Pero hindi sapat yun. Sabi ng ating Panginoon, nang pakita isang anghel sa kanya, natakot si Cornelio samantalang araw. Sabi niya, sino ka baga? Amen? Ang iyong ginagawa ay napailan lang bilang alaala sa Diyos. Amen? Amen? Pero tawagin mo si Pedro, si Simon Pedro, siya ang nagtuturo sa'yo. Amen? Ng pinaka-aral. Ibig sabihin, meron talagang aral na makapagliligtas, hindi sapat ng awang gawa. Kaya para sa aming mga viewers na talagang medyo matatanda na, amen? Hindi po sapat kung inyo pong kabaitan. Meron po talaga tayong dapat gawin. Meron tayong dapat susundin. Amen? Yung aral ng ating Panginoon. Yung nakasulat sa Ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Una, kailangan po kayong mag-born again Christian. Kasi marami, mga kababayan natin, maraming hindi naniniwala sa pag-born again Christian. Amen? Pero bakit natin ipinapangaral? Kasi nais sa Ebanghelyo yan, ang kopya sa kaligtasan mo. Amen? Ang kopya sa lahat ng aral tungkol sa kaligtasan. Dahil kung hindi ka ma-born again, hindi mo sinunod yung Ebanghelyo na yan, yung pag-born again, hindi ka maliligtas. Amen? Na kahit saan ka pa man naka-fellowship, kung hindi angkop sa tunay na Ebanghelyo, sayang lang. Amen? Dahil sabi ng Biblia, kailangan na tayo ay maging born again Christian. At nagsabi ng Amen. Kaya lang, dito yun sa Jesus Miracle Crusade. Amen? Kaya nga minsan, mga kababayan namin, magtatanong kayo, bakit dyan lang sa Jesus Miracle Crusade, kami born again Christian din. Amen? Tanungin mo naman kung angkop yung pananampalataya mo at yung bautismo tinanggap mo sa Diyos. Amen? Tanungin mo Biblia kung angkop yan. Kaya inihiling ko po na kayo po'y makinig at akin pong sisikapin na ipaliwanag sa inyo na kung bakit dito sa Jesus Miracle Crusade. Bakit? Sapagkat iepekto
ang pagiging born again Christian nyo, yung pagiging anak ng Diyos. Amen? Amen! Para naman sa mga kababayan namin na hindi naniniwala ng born again Christian, nandito at ating pong babasahin. Aklat ng Juan 3:7, pakinggan po natin. Juan 3:7. Dito po sa 1 Kapitulo 3, talatang 7. Huwag kang magtaka sa aking sinabi. Sa iyo, kinakailangan nga kayo ipinanganak ng muli. Amen. At pagsabi ng praise the Lord. Sa English na, tignan natin sa English. From the book of John, chapter 3, verse 7. Marvel not that I said unto thee, ye must be born again. Amen. Kita nyo yun. Maliwanag naman eh. Amen? Hindi naman malabo para sa ating pong pag-iintindi ko, iintindihin natin mainam. At magsabi ng praise the Lord. Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, kinakailangan nga, amen, kayo'y ipanganak muli. Bakit? Kailangan. At magsabi ng amen. Pag sinabing kailangan, importante po yan. Para magkaroon ng makabuluhan ang iyong paglilingkod sa Diyos, kailangan sumunod ka. Dahil pag hindi mo sinunod, na kahit magpakainit kayo sa kinalalag yung fellowship, ang Biblia na magsabi. Amen? Amen! Mga minamahal na po, para sa ating ngayon, ang bibig sa atin, pinagpala po kayo. Kaya makabilang kayo sa tunay. Amen? Di siya matatagal, no? Tayo nag-i-study kasi tayo eh. Bakit kailangan born again? Kasi nga mga minamahal, spiritual yan. Sabi ng 3:6, pakinggan natin. Ako po yung Apostol Juan, ang talata po ay 6. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga. Yes. At ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Kita niyo mga minamahal. Marami kasing nagbabasa ng Biblia na hindi sila marunong umintindi. Amen? Hindi marunong magpakahulugan. Pero dito sa Biblia, mga minamahal, ang ipinanganak ng laman ay laman. Ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Anong ibig kong sabihin? At anong ibig sabihin ng Biblia? Ang ipinanganak ng tao, tao lang mismo. Amen? Ang ipinanganak ng Espiritu ay sa Espiritu. Naniniwala ka bang ang Diyos natin, Espiritu? 4:24 ng Juan. Amen? Kasi ang tao, akala nila, lahat tayo anak na ng Diyos. Hindi po. Nilalang lang. Amen? Tama lang tayong nilalang. Pero bago ka matanggap ng ating Panginoon at ang kining kanyang anak, kailangan ipanganak ka spiritual. Amen? Amen? Sa anong paraan? 3:5 ng Tito, hindi basta itong mga minamahal na po. Napakalaking aralin ang mga bagay na ito, ang tunay na kaligtasan. Sa pamamagitan ng kapanganakang espiritual, kailangan mo nang alisin ng kasalanan mo. Amen? Bago kang maging karapat-dapat na anak ng Diyos.
Kaya lang po sahin natin, Sa aklat po ni Apostol Pablo kay Tito, Kapitulo 3, ang talata po ay 5, na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan, ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapakanakan at ng pagbabago ng Espiritu Santo. sa muling kapanganakan, sa paghuhugas. Amen? Anong huhugasan? Kasalanan. Ano pang huhugas? Naturang tubig. Amen? Amen? Malabo ba para sa ating mga viewers? Malabo ba? Hindi malabo. Amen? Para tayo, sabi ng Biblia, sa muling kapanganakan, hindi dahil sa mga gawa ng katwiran ginagawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan, ay kanyang iligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago ng Espiritu Santo. Amen? Amen? Anong paghuhugas? Efesos 5, 26. Hindi lang. Efesos 5:26. Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga Efeso 5, talata 26, upang kanyang pagkabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Yes. Amen. Amen. Para maging karapat-dapat ka na anak ng Diyos, kailangan ka munang hugasan sa tubig. Amen. Ano sabi, no? Upang kanyang pabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Upang kanyang pabanalin ito. Ibig sabihin na pag ginawa, sinunod mo yan, magiging banal ka sa harap ng ating Panginoon. Naisipin mo na ang laki na ng kasalanan mo na kahit sabihin mo lang, kasing laki na ng barko, pero ang pagpapatawad ng Diyos, kasing laki na ng dagat. Oh! Susunod ka sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Amen. Amen. Ganyang kabuti ang ating Panginoon. Kasi dati, no, nangaral ako sa Tondo, sa Parola, kasi meron tayong kapatid na kinuha na ng ating Panginoon. May nagalit sa akin eh. Tagtag ng katulog. Kasi alam niyo naman yun, sa lugar ng Tondo. Tapos sinigawan ako. Sabi niya, bakit? Kayo lang anak ng Diyos? Sabi ko, opo. Alam niyo kung bakit? Kami na nga naglilingkod sa Diyos, sinisikap na naming mamuhay na may kabanalan. Amen? Ang tanging alam ko, sabi ko, walang adik na katulad na anak ang Diyos. Amen? May adik ba na anak ang Diyos? Wala. Amen? Natin sabi ang praise Him. Kaya nga mga minamahal, alam ko, napakarami ng mga tao na gustong maglingkod sa Diyos. Gusto nang magbago. Sinisikap nila sa kanilang mga sarili. Pero hindi mangyayari kung hindi katulong mo ang Diyos. Amen? Kaya nga mga minamahal, napakapalad natin.
na nakikita natin sa Ebanghelyo na mayroon pa tayong pag-asa. Na napakalaki ng ginawa nating kasalanan, meron pa pala tayo na paraan para mapatawad ng ating Panginoon. Yung iba, wala nang iniisip, kapagkat naisip nila, malaki ng kasalanan nila. Na hindi na sila patatawarin ng ating Panginoon, hindi. Habang buhay, may pag-asa. Amen. Kaya lang, dapat mong alamin ang Ebanghelyo ng ating dakilang Diyos. Magiging anak tayo ng Diyos kung tatanggapin mo siya. Sasampalataya ka sa Kanya. Amen? Sino sasampalatayanan mo? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Merong mga taong nangangarap ng Ebanghelyo ng Diyos. Ginagamit ang Biblia. Nasasabihin na pag sumampalataya ka lang daw sa Panginoon kay Jesus Christ, hindi ka maliligtas. Nabasa sila sa Biblia. Pero ako, mga kapatid, dahil ang aming hangat ay kaligtasan niyo. May mababasa tayo. 3:16 ng Juan. Dito po sa 1 talatang 3. Sumagot si Jesus at kanyang sinabi, ikaw ang guro sa Israel. Juan 3:16. Dito sa 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa libutan at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang kung sino man sa kanya'y sumambaltaya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nabibigyan natin ito ng kahulugan, ano? Kasi nga yung iba hindi marunong magpakahulugan. Sa 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa ating mga taga-subaybay, sino ang sasampalatayanan dito? Amen? Amen? Yung nagbigay o yung ibinigay? Amen? Kasi mga minamahal na po, pero mga bagay na hindi nila maintindihan, kaya hindi nagiging angkop ang Ebanghelyo na kanilang pinaniniwalaan. Amen? Mahal na Diyos ang palantayan, yung nagbigay, Biblia na nga nagsabi. Amen? Ibinigay yung bugtong na anak. Sino yan? Walang iba yan, kundi si Jesus Christ. Upang ang sino man sa Kanya ay sumampalataya, hindi na mapapahamak. Amen? Nasaan? Yung sinasabi nila, pag naniwala ka kay Jesus Christ, di ka maligtas. Ito, Biblia, maliwanag. Amen? Kasi yung iba, hindi marunong magpakahulugan. Amen? Kasi kailangan marunong na magpakahulugan. Nehemias 8:8, kapag babasa tayo Biblia, kailangan iniintindi. Amen? Hindi binabasa yung Biblia na parang magazine lang. Kahit mabagal, basta intindihin.
Yan lang Nehemias. Dito po sa aklat ng Jeremias, Nehemias. po sa aklat ng Nehemias, Kapitulo 8, ang talatay 8. At sila'y nagsibasa sa aklat sa kautusan ng Diyos na maliwanag at kanilang ibinigay ang kahulugan na anupat kanilang nabatid ang binasa. Kita niyo mga kapatid. Amen? Amen? Ulitin ko. At sila'y nagsibasa sa aklat ng kautusan ng Diyos na maliwanag at kanilang ibinigay ang kahulugan na anupat kanilang nabatid ang binasa. Kailangan may ipapakahulugan mo maigi yan. Amen? Ipapakahulugan mo yan. Iintindihin mong mainam ang bawat letra, ang bawat salita ng Biblia. Amen? Kasi na meron mga tao talaga na hindi marunong magpakahulugan, hindi marunong umintindi. At magsabi ng praise the Lord. Pero pagdating sa pangangaral, 12 ng Ecclesiastes, kasi nga noon, may kapatiran tayo na, right? Eh gusto ko sana yung patay na, kasi di natin alam kung apat na pong araw yun. Nag-imbita siya, loveboys na marami palang loveboys na ba't iba ang fellowship. Eh sabi niya, Brad, huwag kang huwag kang mangaral ng against sa mga loveboys ko. Amen? Nandiyan yung maraming mga fellowship yun. Eh sabi ko, sister, akong mangangaral. Amen? Mangangaral tayo ng totoo eh. Pero kung pipili ako ng pangangaral, eh mag-request ka na lang ng iba. Amen? Amen? Kaya nga kasi, sinabi ng aklat ni Nehemias, Nehemias 12:10, Sa aklat po ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, ang talata 4, humanap ang mga ngaral ng mga nakalulugod na salita at ng nasusulat na matuwid ng mga salita ng katotohanan. Ilakpakan natin ang ating mga kapatid. Yan ang mga bagay na ang ng mga ngaral. Amen? Kailangan mangangaral ka, meron kang ipangangaral, meron kang ituturo. Amen? At magsabi ng praise the Lord. Kasi nga maraming mga tao na hindi alam ang katotohanan. Hayaan na lang ba natin silang maligaw? Nilang pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. Sabihin natin ang totoo. Amen? Hindi tayo yung pipili ng aral. Hindi. Karapatan natin yung tayo'y mangaral ng totoo. At magsabi ng Amen. Siga yung iba hindi marunong magpakahulugan eh. Iisa-isahin ko pa ba yung mga aral ng mga fellowship? Nakakahiya na sa ating mga kababayan, pero kailangan. Amen? Katulad ng isang talata
Naku mo, may mababasa sila na sinabi akong tao na nagsasalita nito. Sabihin nila, tao na. Amen? Natural. Nagsasalita ang ating Panginoon bilang tao. Dahil tao nga eh. Amen? Yun ang ginagamit nila. Nasabi nilang tao si Jesus Christ. Tao lang daw, pero wala kang mababasang tao lang. Tayo naniniwala na naging tao si Jesus Christ. Nagkatawang tao lang. Pero kung tao siya, hindi na kailangan magkatawang tao pa. Amen? At magsabi ng praise the Lord. Kaya mga minamahal, napaka-importante yung Ebanghelyo ng Diyos. Na kung kaya nga sabi ko, na ba tayo, di ba tayo live? Dahil sa ganitong paraan, maaari tayong magamit ng Diyos sa social media. Na kahit paano madadaanan nila ang aral natin. Amen? Na kahit nagagalit sila, basta na lang mapanood nila ang ating mga aral. Salamat sa mga galit at salamat din sa hindi. Ang importante, di wala kaming sagutin sa inyo. Amen? At magsabi ng praise the Lord. Marami tayo dapat ipangalan. Para hindi na dapat masayang ang oras natin. Amen? Tulad ng iba, maraming mga tao nagtatanong nung nabubuhay ang Panginoon sa Kristo. Sabi niya, Panginoon, paano ba ang pagdadasal? Paano ba ang pananalangin? Tinunod ng Panginoon eh. Amen? Amen? Alam ito ng mga tao eh. Kaya lang, dahil nga sa hindi nila iniintindi ang Biblia, tama lang basahin, hindi nila naiintindihan. Amen? Pero kung maiintindihin nila ito, maiintindihan nila. At nagsabi ng praise the Lord. Nung nabubuhay pala, Panginoon, Panginoon, paano ba kami mananalangin? Tinuro ng Diyos. Amen? Ano ang sabi? Pakinggan nyo. Mateo 6:9. Sa aklat po ni Apostol Mateo, Kapitulo 6, ang talata po ay 9, magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. At magsabi ng praise the Lord. Alam niyo na, no? Lahat ng ating mga kababayan alam niya. Kaya hindi iniintindi. Turo ng ating mahal na Panginoon sa mga nagtanong sa Kanya. Ang sabi, magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin nasa langit ka. Sambahin ang pangalan mo. Amen? Amen. Kaya para sa ating mga kababayan, imumuwas ka ako. Amen? Amen? Para maintindihan. Kasi napakalag eh. Alam ng Diyos na maraming nangangailangan sa Kanya. Amen? Kaya sabi ng Panginoon eh, noon pa, tumawag ka sa akin. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita
ng maraming bagay. Amen? Ibig sabihin, tumawag ka, ang Diyos sasagot. Kung tama ang pananalangin mo. At magsabi ng praise it. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin nasa langit ka. Amen? Nasaan daw? Pag nasa langit, wala sa lupa. Amen? Wala sa altar. Amen? Sambahin! Ano sambahin? Hindi larawan. Kailangan sa ating mga tao. Maliwanag naman na sinasabi. Nasa langit ka. Amen? Sambahin. Ano ito sasambahin? Pangalan. Kaya lang maraming tayong mga kababayan na hindi nila alam ang pangalan ng Ama na nasa langit. Amen? Amen? Dahil na yung iba, walang ibang dala silang ibang nilalapitan. Ama, kami po'y nagtitiwala sa iyo. Ama, nagtitiwala kami. Kala mo kung hindi mo alam, mga kababayan, kung hindi mo alam, kala mo tama. Amen? Pero hindi. Dito nyo mag-iisip ngayon na bakit hindi tama. Kasi nga, pagdating sa pananalangin, kailangan nakabakay dito sa Biblia. Amen? Amen? Ano pangalan? Bakit ka ako makalang? Di mo kilala? Amen? Nasabi dyan, Ama, namin nasa langit ka. Sampahin nawa ang pangalan mo. Dito sa lupa, para sa langit. Meron ang pangalan na sasambahin. Pero salamat sa Diyos. Tayong mga taga-Jesus Miracle Crusade. Kailangan natin na sinasamba natin. Amen? Amen? Pero bakit sila ang malang pag-aama ka lang, walang Diyos makikinig sa'yo. Bakit? Sa Biblia, maraming ama. Amen? Ito yung isa. 8:44 ng Juan. Yung ano? Ama! Ang malaga mo. Dapat pangalanan mo. Hindi lang? Aklat po ng 1, Kapitulo 8, ang talata po ay 44. Kayo'y sa inyong mga amang tiyablo, at ang nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat panuna, at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya sa ganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Amen. Sino din ang tawag nilang ama? Baka ito. Amen? Imbes na gagaling ka sa karamdaman mo,
Dagdagan ka pa niya ng karamdaman para mamatay ka. Mamamatay tao yan, nakasulat eh. Amen? Amen? Tinuturo sa atin ang ating mahal na pastor. Pagtatawag ka sa Ama, nasabihin mo, Amang banal sa pangalan ni Jesus. Amen? Kapag sinabi mong Amang banal, walang karapatan si Satanas o Diablo sa iyong hinihingi. Hindi niya pwedeng hadlangan yan. Amen? Ang ibibigay ng Diyos sa iyo. Hindi niya pwedeng piliin ang pagpapalang igagawan sa iyo ng ating Panginoon. Pag sinabi mong Amang banal, pag sinabi mong Amang banal sa pangalan ni Jesus, hinihintay din ng ating Panginoon ng iyong karaingan. Banggitin mo na ang lahat ng kailangan mo. Pinakikinggan ka na ng ating Panginoon. Nakasulat siya. Amen? Aklat ng 16 ng Juan, 23-24, Juan 16, 23-24. Dito po sa Juan Kapitulo 16, versikulo 23 at 24. At sa araw na yun ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anumang tanong. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung kayo hihingi ng anuman sa Ama, ay bibigay niya sa inyo sa aking pangalan. Yes. 24. Hanggang ngayon, wala pang kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Kayo'y magsingi at kayo'y tatanggap upang malubos ang iyong kagalakan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Maliwanag na mo. Amen? Mga viewers, maliwanag. Sinabi ng Panginoong Jesus kung anong hihingin niyo sa Ama. Hingin niyo sa pangalan ko at yun ang ibibigay sa inyo. Wala pa kayong hinihingi ng anuman sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo tatanggap upang kayo malubos ang kagalakan. Kasi bilang naglilingkod sa Diyos, nandyan ang kagalakan natin. Bakit? Dati wala tayong pag-asa. May binigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon. Amen? Amen? Hindi ka dapat malungkot. Dapat masaya ka. Lalo na sa aming manggagawa. Dapat kami maging masaya. Bakit? Binigyan kami tirahan, libre. Pinapakain kami ng aking Panginoon, libre. Ilaw, tubig, libre. Saan ka ba? Wala tayong dapat gawin kundi ang maglingkod na lang sa Panginoon na may pagpapakumbaba sa harap ng ating Panginoon. Amen? Wala po tayong oras. Alam ko na kahit sa ganitong paraan, kami po'y makatutulong sa inyong kaligtasan. Kaya sa ating mga viewers, lumapit po kayo sa inyong screen, TV screen. Narito ang Beloved Co-Preacher, Brother Roger Prieto. Papatanggapin kayo habang kami maawit kahit may tumayo lahat. Praise the Lord. Mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Kung bakit langit kanya
ito. Kahit kanyang inihanda, sa hingin at kulang. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Hallelujah. Di ko pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ko iniwan. Magaling ka lamang dahil
malinaw, mga minamahal, ating dapat. Kaya mga minamahal, ang kaligtasan mga minamahal po ay hindi tsamba o hindi inuulaan mga kapatid. Nasa mga ng aking nagarinig ng mga salitang ito minamahal. Hallelujah. Tanggapin ninyo ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng awit natin, inawit pa man tayo ang dahilan kung bakit langit kanyang inin. Hallelujah. Puri natin mahal na Panginoon. Hallelujah. Kung bakit tayo inalito sa mundong ito, minamahal. Tayo ang dahilan kung bakit sa minamahal ating mahal na Panginoon. Dugo niya ay napunos. Tayo ang dahilan mga kapatid. Hallelujah. Kaya siya'y nagkatawang tao mga minamahal. Hallelujah. Walang pag-aalinlangan mga minamahal sa panampalatayang ito. At tinuro sa atin ating mahal na Pastor Luisada Almeda upang tayo makasumpong ng katotohanan sa ulan na Pastor Luisada sa ating mga kapatid, mga baguhan. Hallelujah. Praise the Lord. Tanggapin niyo po ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ating kapatid na baguhan. May apat na reklamito ang kaligtasan. Unang pananampalataya. Pangalawa yung pagsisisi. Pangatlo, bautismo sa tubig. At ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu sa ating mahal na Panginoon. Pananampalataya mga namahal, kinakailangan tayo sumampalataya ang sabi ng ating binasa. Dadapal sa Kanya na isatanggap sa makatuwing bagay sa nagsampalataya sa pangalan ng ating mahal na Panginoon Kristo. Sabi ng Juan Kabanata 1 talatang 12 ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Hindi mo iaasa kung kanino ang iyong kaligtasan, kapatid, kundi sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Lahat kami pumatay, kami naman sa pagdalahin ng ating mahal na pastor, maging ating mahal na pastor. Ginamit ng ating mahal na Panginoon upang makakilala tayo sa tunay na Diyos na po. Kaya tayo sasampalataya mga kapatid. Hallelujah. At ang sabi ng banal na kasulatan, tayo magsisisi ng ating mga kasalanan sapagkat ang sinabi ng banal na kasulatan, wala matuwid, wala kahit isa. Ang sabi ng Roma 3:23, at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Roma 6:23, datapot ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pangalan ng ating mahal na Diyos. Ang naman, ang sabi ng banal na kasulatan, magsisi kayo at magbalik loob. Tayong lahat ng minamahal, kinakailangan magbalik loob sa ating mahal na Panginoon. Lahat ay nakalimot. Lahat ay minamahal ay nawalang saysay. Ngunit kayo magkakaroon ng kabuluhan ng iyong buhay. Sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, magbalik loob kayo upang magsidating ang mga araw ng kaginhawahan. Gawa 3:19. At ang pangatlo minamahal, bautismo sa tubig. Ating pinag-aralan, Efeso 5:27, babautismohan tayo sa tubig na may salita. Ay lulubog sa tubig. Hallelujah. Gawa 2:23, hallelujah, sabi, magbautismo kayo, magsisikayo magbautismo sa pangalan ng ating mahal na Panginoon Kristo sa ipagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya kami naman kinakailangan nating ganapin, kinakailangan nating gawin, kinakailangan nating maunawain ang salita ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At ang pang-apat, ang sabi ng Juan Bautista, ako ang nagbabautismo sa inyo sa pagsisisi sa kasalanan, sa tubig. Ngunit ang sumusunod sa huli ako, siya ang sa inyo magbabautismo sa Espiritu at apoy. Ako ay hindi karapat dapat magdalaman ng kanyang pagyapak. Walang iba kundi ating mahal na Panginoon Kristo. Siya ang magbabautismo sa ating sa Espiritu. Amen. Amen. President, kaya sa ating baguhan ng namahan, please Lord, God bless so much. Sumunod ka sa aking panalangin, aking sumunod ka ng namahan. Banggitin mo ang mga salitang ito. Mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat sa apong ito. At napakinggan ko ang iyong banal na salita. Mahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang Diyos at hari ng aking buhay. Mahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Patawarin mo po ako sa ating mga kasalanan na ito. Mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon bilang Diyos at hari ng aking buhay. Maglilingkod ako sa iyo ngayon. Hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aking sakot dalangin sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Amen.
Idalangin po natin ang mga kapatid na mga baguang tumatanggap po minaman maging sa ating mga live webcast minaman na nakikinig, nanonood mo minaman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Opo, mapagpala namin ang mahal Diyos sa mga pagkariyasan. Kung paano iligtas mo kami, mahal na Panginoon, ganti namin mga kapatid na baguhan, mahal na Panginoon. Patawain mo sila sa kanilang mga pagkakasalang nagawa mula na sila magkaisip hanggang sa mga oras na ito, mahal na Panginoon. Hallelujah. Iligtas mo po siya, mahal na Panginoon, sa punang kanyang mga mahal sa buhay. Isulat po kanyang pangalan sa aklat ng buhay, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kami, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ito po kami sa among dalangin, sa mga pagkariang pangalan ni Jesus. Sa mga dalangin namin minamahal, ginagaling ng pastor. Hallelujah. With Estrada Almeda, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Ito na po ang iyong kagawa. Nanampalataya kayo, lumapit kayo sa harapan, tinaas din yung kamay, sinukunin niyo ang sarili sa ating mahal na Panginoon. Pangalawa, nagsisi kayo ng iyong kasalanan. Kaya, dalawa na po ang inyong nagawa. Ang pangatlo po, magpapabotismo po kayo sa tubig. Ang sabi ng banal na kasulatan, ngayon ang araw ng kaligtasan, hindi sa araw ng bukas. Hindi natin alam ang araw ng bukas. Kaya, magpabotismo po kayo. At ipapaliwanag po sa inyo naman ang alagahan ng boses sa tubig namin. Praise the Lord, hallelujah. Puri ating mahal na Panginoon, hallelujah. Tayo po na may darang ko na po sa ating mga pangalangin para sa ating mga pangailangan. Ano man ang ating mga kahilingan, ano man ang ating mga karamdaman. Manampalataya po tayo minamahal. Tinuruan po tayo manampalataya mga kapatid. Magkagaling sa ating sarili mga kapatid yung pananampalataya. Hindi galing sa ating mga ngaral. Nasaan yung mga minamahal. Ang nagtuturo ng salita ng Diyos mga minamahal dyan po ay nagbubunga ng pananampalataya. Kaya sa inyong pakikinig mga minamahal, nagkaroon na kayo ng pananampalataya. Ating pong palalayasin na naman ang uri ng ating mga karamdaman, mga kahinaan, mga bisyo, maging kahirapan, mga pagsubok mga minamahal. Praise the Lord. Sa unang dalangin natin mahal na pastor, sama-sama po tayong dumalangin. Hallelujah. Opo, mapagpahala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Sa pangalan mo, mahal na Panginoong Jesus, hallelujah, kami sumasampalataya sa iyo. Mahal na Panginoon, hallelujah, sa oras na ito, hallelujah. Ano man ang aming, Panginoon, namin nagawa, ano man ang aming nabanggit na aming mga labi, mahal na Panginoon, hallelujah. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon, dinisipan mga puso't isipan, mahal na Panginoon, hallelujah. At narito kami ngayon, mahal na Panginoon, sa aming mga pangailangan, mahal na Panginoon. Ano man mga karamdaman, kabigat ng pasakit, mahal na Panginoon, mga sulong mahal na Panginoon, nagpapahirap sa mahal na Panginoon. Hallelujah! Pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Hallelujah! Sa unang dalangin namin, mahal na Pastor. Hallelujah! With Estrada Almeda. Ito po kami sa unang dalangin sa mga pagkariang pangalan ni Jesus. Hallelujah! Amen! Ipatong po natin ating kanang kamay sa ating ulo, tanda ng ating mahal na Pastor ang naglihas po sa atin. Hallelujah! At kaliwang kamay po sa parting katawan na may karamdaman. Dalawang kamay naman po ang itaas kung ito may problemang material, problemang pinansyal. Hallelujah. At sabay-sabay po natin palayasin ng minamahal. I-cast out po natin ng minamahal. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah. O para namin ang mga Diyos na mapagkariya sa lahat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa oras na ito, mahal na Panginoon, kami nagkakaisa. Aming pinasawang pinasaway. Ano ang mga uri ng mga karamdaman. Hallelujah. Kung may sakit sa puso, ulcer, diabetes, hallelujah. Kung ang puso ito, tubig, panghihilap, panglulubay, lumayas ka. Sa pangalan ni Jesus, Jesus name. Kung ang mga bisyo, mga kailangan, mga problema. Kasaw, itamay ko ng Jesus. Kung ang pagkakalaban, katopoy. Kung ang homosexuality, kasaw, itamay ko ng Jesus. Be healed in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Sumampalataya po tayo sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Natatanggap na po natin mga minamahal ang mga lahat ng ating mga prayer requests. Ngayon mga kapatid, tayo po ay sisigawan ng hallelujah, praise the Lord. At tayo po ay tatalon. Wala magbibiro mga kapatid. At sinabi ng banal na kasulatan, Revelation chapter 19, hallelujah. Ito po minamahal ay binanggit mga minamahal sa kalangit, mga minamahal ito may kataas-taasa, pagkupuri, paglulahati sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Yan po ang tanda ng ating pagtatagumpay. Sabay-sabay po tayong tatalon, sisigaw. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Amen! Hallelujah, praise the Lord! Palakpan natin ang pinakmamahal na Panginoon. Praise the Lord, God bless so much po. At naman dyan po tayo. Tatapos mo naman ang pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoon.
At tayo po idarako na po sa ating mga karagdagang mga announcement. Praise the Lord. Ang buong programa doon, aking binibigay sa aking beloved co-worker, aking beloved